Hi guys, welcome to my vlog. Ito, isa na namang tutorial ang gagawin natin dito sa ating Ertiga GA manual hybrid. De-demo lang natin kung paano siya gumagana. So, ito nga pala guys, ang price nito is 954,000. So, ang monthly lang nito guys, nasa 19,000 lang. So, halos kapresyo lang ng mga sedan ng ibang brand. Pero ito, 7-seater na guys. Yan guys, oh. Paporma na rin to. Ayun. Kung bibili ka ng sedan guys, consider nyo rin to kasi ito 7-seater na. Ito yung loob niya. Yan yung loob niya guys, oh. Although hindi siya touchscreen, pero kagandahan nito guys, ako gusto ko yung ganito na stock lang na ganito kasi may dahilan ka para mag-upgrade ng touchscreen. Yan. Ganda ng loob niya guys, oh. 7-seater. So pupunta tayo dun sa driver side para i-demo ko sa inyo. Yun. So dito tayo sa driver side. I-demo ko sa inyo kung paano gumagana yung hybrid system niya guys. Ito nga palang Ertiga natin is mild hybrid or Suzuki Smart Hybrid Vehicle. Yung kung tawagin. So paano siya naging mild hybrid? Kasi hindi siya napapatakbo ng electricity alone. Kumbaga may tulong pa rin ng makina. Assistance lang yung pagiging hybrid niya kasi yung kanyang alternator is pinalitan na ng motorized na alternator. Yung motorized alternator na yon kung tawagin is ISG, Integrated Starter Generator. So ano ginagawa ng Integrated Starter Generator? Siya yung nag-charge sa dalawang baterya niya dun sa lead acid na battery saka yung lithium battery. So dalawa yung baterya niya, meron dito sa ilalim ng upuan ng driver saka yung typical na baterya ng sasakyan nasa hood, nasa makina. So yun tina-charge niya. So starter, siya na rin yung kumbaga hindi na siya nagre-restart na parang yung conventional na hindi na siya. Para na siyang mga motor na silently nag-i-start siya. Ang electric fan, isaksak mo, aandar lang siya. Yun. So, ganun din si Ertiga Hybrid. So, once na in-start mo siya, pag click mong ganon, wala na siyang crack na, wala nang ganon. Pag kinlik mong ganon, basta aandar lang siya. Yun. Parang sa mga scooter na Yamaha, pagka pinindot mo yung push start, maandar lang siya bigla. Wala na siyang mga crank na nangyayari. So, starter, generator, pinagsama na. And then, motorized din po siya. So, imbes na pabigat siya dun sa makina na kamukha ng conventional na alternator, load siya sa makina. So, pabigat siya sa makina. Ito is tinutulungan niya yung makina para mabawasan yung engine stress. Mas malakas yung hatak niya. Kasi tinutulungan niya kasi yung dati pabigat, ngayon motorized na, tinutulungan pa niya yung makina. Yun, sa tulong ng mga battery. Yung mga battery natin, yun yung nagpapatakbo dun sa ISG, Integrated Starter Generator. Dun sa motorized na alternator. Yung battery. Tapos yung alternator na yun din yung nagcha-charge sa mga battery. Yun. Paano nagcha-charge? Kung yung dating conventional, kailangan mo siyang i-rev, 'di ba? Accelerate, 'di ba? Minsan yung mga diesel na sasakyan, nire-rev pa nila para raw magkarga yung battery. Ginaganon. Nire-rev nila para raw magkarga. Dito po, deceleration. Pag bitaw mo ng silinyador, mag-engine brake. So, 'di ba? Mag-engine brake na ganoon. Pag nag-decelerate siya, dun siya nagkakarga. So, ibig sabihin talagang patipid pa rin. Kumbaga hindi mo kailangan
mag-accelerate para magkarga yung baterya. Ang kailangan mong gawin is bitaw mo yung yung accelerator, magde-decelerate siya. So mag-engine brake, dun siya magkakarga. 'Yon. So paano nga pala gumagana yung yung pagiging hybrid niya? Pagiging hybrid system niya is pag na-traffic ka, mamamatay yung makina, and then yung mga electrical components ng kotse, yung radio, yung aircon, yung ilaw, is susuplayan ng battery. So kasi patay yung makina so hindi siya susuplayan ng alternator. So susuplayan siya nung isang baterya, nung lithium ion battery na nandito sa ilalim ng upuan ng driver. Yon. So patay yung makina, pag na-traffic ka, walang gumaganang gasolina, 'di ba? Walang nakukonsumong gasolina kasi nga patay yung makina So, doon siya nakakatipid, doon siya naging hybrid. Less pollution siya, wala siyang ini-emit na combustion. 'Yon, na usok, wala. Doon sa kasi nga patay yung makina. Kaya siya naging mild hybrid. 'Yon, sa rehistro nakalagay hybrid talaga yung sa ORCR. Kaya pag nasisita siya sa coding is exempted siya. Yun. Tapos, paano gumagana? Kasi manual naman siya. 'Di ba? Manual pero high-tech hybrid. So, ganito guys. Pakita ko Manual siya. So, pag apak mo ng clutch na ganyan, doon siya umi-start. Halimbawa, na-traffic ka. 'Di ba? Na-traffic ka. So, tendency mamembreno ka. Ito. Tendency mamembreno ka, brake kang ganyan. Pag nag-brake ka, mamamatay yung makina, 'di ba? So, naka ngayon, naka-neutral ka. Ngayon, paano siya magre-restart? Pag magre-restart siya kapag tinapakan mo yung clutch. Pag tapak mo ganyan ng clutch, aandar na ulit siya. Sa automatic kasi, pag bitaw mo ngayon ng preno, dun siya nagre-restart. Sa manual naman, pag apak mo ng clutch, syempre kakambyo ka. Kakambyo ka dito. Ganyan. Naka-start na yan. Pag apak mo pa lang ng clutch. Yan. Pagka namreno ka na full stop, mamamatay siya. Mamamatay. And then, pag aandar na, tapakan mo lang yung clutch, magre-restart na ulit siya. So, ganun gumagana yung hybrid system ng Ertiga GA manual. Yan, manual siya. So, yung engine auto start stop, pwede mo rin naman i-deactivate. Ito, isang pindot mo lang. Pindutin mo lang yan ng isa. Magkakaroon na ng display dito yan. Na kulay dilaw na letter A. Maganda to guys, yung i-consider nyo tong Ertiga GA na manual. Kasi 7-seater na Yung monthly niya nasa 19,466. Kapresyo na ng ibang mga 7-seater. Even yung iba nga mas mahal pa. Na 5-seater lang pero mas mahal pa yung yung monthly. Hindi ko na sasabihin yung brand pero pag nag-canvas kayo, malalaman nyo na yon. So, ito, 7-seater, manual. Multi-purpose vehicle. Kumbaga, pwedeng 5-seater, pwedeng 7-seater. Multi-purpose. Ganon. Kaya tinawag siyang MPV. Yun. So, yun lang guys. Sana nakatulong tong tutorial natin sa Ertiga GA Manual Hybrid. Okay guys, bye-bye!